isa na namang post ko ang aani ng maraming heart. Mabuti na lang at nasaktuhan ko ang pagbubukas nitong trending na cafe na to. Makapag-selfie nga ulit para naman makita ng followers ko ang bago kong biling halter top at choker. Ayan! Post natin sa IG ang caption with filter at kunwaring walang filter. Angeline? Rafa? Uy, ikaw nga! Kailan ba tayo huling nakita? High school graduation pa? Akala ko kanina artista na nagsiselfie. Ikaw pala. Oh, graduation niya kasi lumipat na kayo ng Manila after. Saan ka ba nag-work ngayon? Sa sales ako. Galing ka ba sa trabaho? Mukhang naka-uniform ka pa ha? Oo. Nurse ka ba? O, saan ang lakad mo? Maupo ka muna. Dito mo na ipa-deliver order mo. Oo nga, sige. Ang daming tanong Yes, pinalad ako maging nurse dyan sa kabilang hospital. 2 days, 1 night stay shift ko. Kalalabas ko nga lang from work. Grabe, sipag mo. Hindi ko kayang ganyan. Magkaka-wrinkles ako. Maiba nga tayo. Kailan ka pa rito sa Maynila? Well, actually, 1 week pa lang from Cebu. Kaya wala akong masyadong kakilala I see. Uy, buti na lang nakita tayo. May nakasama ako. Kakain lang dapat ako rito tapos bibili ng mga damit ko I've got you, girl. Eksaktong wala naman akong lakad today. Samahan kita mag-shopping. Gusto mo? May alam akong sale ngayon sa mga usong shop. Ay, sige ba? 2 days ang off ko kaya free na free ako. Save mo nga rito yung number mo. Ay, o nga pala. Ito, importante magpalitan ng cellphone number. Naman. Kakaloka. Nakuha pang umatras nito. Ano yun? Sabi ko, since ang days off mo naman pala ay 2 days, sama ka sa akin. Nag-back out ang workmate ko na kasama ko dapat magpa-spa and resort this weekend. Bukas na yon. Spa and resort? Oo! Nako, Rafa, girl, sikat ang lugar na yon, na feature pa sa TV at ang daming gustong maka-experience ng ambience nila. At eto pa, higit sa lahat, mahirap magpapok. Wow! Exciting naman yan. Ako, Rafa, nababasa ko ang mukha mong may subtitle. Full of hesitation. Kasi... Don't worry, libre ko naman. Isend ko sa yung location. Oh, yun na pala yung order mo. Ay, sige. Salamat Buti na lang pala, nakita tayo. Mukhang masarap itong pasta nila, tsaka yung tea. Aesthetic tingnan, no? Wait, dahil aesthetic nga, picturean ko lang muna bago mo kainin. Oh, diba, Rafa? Ang bongga ng mga damit dito tsaka sapatos with matching accessories pa. Sure ka na ba na tama na yan? Oo naman. Maganda lahat, Angeline. Ang dami pang selections dito. Okay na ako since may uniform ng mga Miss Hospital Sigurado ka ba? Oo naman. Ikaw, may isusuot mo ba lahat ng yan? Halos umapaw ng basket sa mga damit na kinuha mo. Complete attire pa with shoes and bag. Girl, hindi ako nag-uulit ng damit. Kailangan lagi tayong fashionable at in style. Tsaka naka-sale naman kaya hindi gaano masakit sa bulsa. Sabagay. Sandali May tumatawag sa phone ko. Lalabas muna ako medyo mahina signal dito Oo nga, ang hina ng signal dito Rafa. Pakaskas na lang muna. I-card mo naman. Hindi ba sabi mo kanina habang nagsusukat tayo na gusto mong itry mag-swipe dahil bago ang credit card mo? Ihalan ko agad, okay? Sige, pero... Sige na nga. Ay, miss. 2 transaction na lang. Bayaran ko na din yung mga gamit ng kasama ko, ha? Oh, hindi ba, Rafa? Ang bongga dito. Nakakaloka.
Oo nga. Nawala yung sakit ng katawan ko sa water jets ng jacuzzi nila. Tara, mag-picture ulit tayo para may update ako sa social media. Maganda tong view kapag ganitong angulo. Ang dami mo ng picture sa phone mo. Ganyan talaga. Goal ko talaga kasing maging legit na influencer. May kinikita ka ba naman dyan? Sa ngayon, wala pa. Pero kapag siguro dumami ang followers at may nag-sponsor, road to pera na yan, girl. Pagkatapos itong hot bubble bath, saan na tayo pupunta? Pagkatapos nito, may masahe sa room natin, tapos may dinner tayo. Wow! Di ba? May reservation din ako sa sikat na restaurant dito para complete experience. Ang daming pagkain. Mauubos ba natin tong lahat? Kahit hindi natin maubos, pwede namang pa-take out. Lahat yan, iisa-isahin mong picturean? Oo naman. Ang ganda na pagkakaayos sa plato. Ang sanay na sanay ka talaga sa mga ganyang pagkain. Ibang-iba ka na talaga sa dating Angeline na kaibigan ko sa probinsya. Naman. Level up tayo dito sa Maynila. Hi, Miss Angeline! Jera! Hi! Kamusta? Nandito ka rin pala? Yes, nabasa ko kasi kahapon sa post mo na pupunta ka, kaya hinanap talaga kita. Eksakto naman na may reservation din kami ng friends ko dito. Oh my gosh, say hi to them for me na lang. Jera, si Rafa nga pala, friend ko since high school days sa Cebu. Rafa, si Jera. Hi po! Paano ka ni Miss Angeline? Kami ng mga kaibigan ko na nandun sa kabilang table. Hangang-hanga kami lahat sa style niya at sinusubaybayan namin ang post niya sa Insta. Uy, kakahiya naman, Jera. Alam mo, Rafa, nakaka-inspire si Miss Angeline at ang confidence niya. Wow, iba ka na talaga ngayon, Angeline. Role model ka na ng mga kabataan. Well, kung gugustuhin naman talaga nila, magiging kagaya ko rin sila na confident sa buhay. Pancho, kain na. Katatapos ko lang din kumain. Gutom na ako kanina eh. Kumain na kami nila paring Mando dun sa Parisan, malapit dun sa pilahan ng tricycle. Ganun ba? Magpahinga ka na muna bago ka maligo. Naku, mapapasma ka niyan kapag naligo ka kaagad ng pagod. Ikaw ba, naligo na? Uy, ano ba? Tanda na natin, napakalandi mo pa rin. Hindi tayo matanda. Wala ka pang 50 anyos eh. Ako, kaka-50 ko lang rin naman. Mukha ka pa rin bata at mukha pa rin masarap. Maya naman. Mamaya, ibig sabihin pwede. Wala na naman ba si Angeline? Nako, hindi umuwi. May overtime daw siya na trabaho ngayong weekend. Kailan pa nagka-overtime na trabaho sa grocery na pinagtatrabahuan niya? Hanggang alas 9 lang ang tindahan na yun Grabe ka ba kasi sa anak mo Hindi, kasi kung bakit kasi hindi niya gamitin ang pinag-aralan niya. Konting units na lang ang kulang niya, makakatapos na sana siya. Ay, ayaw na nga raw niya ng stress sa pag-aaral at trabaho. Masyado mo kasing inispoil yung anak mo. Ayaw nang nahihirapan. Masaya naman raw siya sa pagiging kahera sa grocery nila Mrs. Alba Masaya? Ikaw? Gusto mong sumaya? Ang kamay mo, nilibang mo ako kung saan bumabagtas yung naku. Bitiwan man ako maikot para makatapos na ako rito. Pasensya ka na, Elena, ha? Dahil kung naging mayaman sana ang napangasawa mo, hindi magiging kulubot ang mga kamay mo. Nagdrama ka na naman. Marangal ang pagiging tricycle driver. Wala rin namang masama na magkaroon ng sari-sari store. Kahit na. Hindi naman tayo hirap na hirap sa buhay Simple nga sigurong buhay natin, pero masaya naman tayo Hindi pa rin mawala sa isip ko na maaga kitang pinakasalan Pero hindi ko naman naibigay ang magarbo at magandang buhay na
nararapat para sa'yo at sa anak natin. Pancho. Kung hindi lang sana napurnado ang trabaho ko rito sa Maynila noon. Ito namang asawa ko, ang dami mong naiisip. Hindi mo rin kasalanan na nagsara bigla ang factory dito sa Maynila. Kung saan, manager ka dapat. Nakabawi ka naman at nakabili ka ng tricycle na pamasada. Hindi naman sapat yun. Nakakaya sa'yo at sa anak natin na ganito lang ang kaya ng padre de pamilya niyo. Basta wala tayong inaagrabyadong ibang tao. Malinis ang konsensya natin at maayos ang pakikitungo sa iba. Kahit simpleng buhay lang, okay na. Angeline, anak, uy, bangon na. May pasok ka pa, ha? Anong oras ka na naman ba umuwi niyan? Alam mo namang may pasok ka ngayon eh. Itip lang mabili. Ay, babangon ka na. Ngayon ka pala nagtagal ng halos 6 na buwan sa trabaho mo. Kapag nasisante ka na naman, naku, mag-iiyak ka na naman at magmamaktol. Naman? Hoy, hindi ka namin inuobligang magtrabaho ng tatay mo kung hindi ka maraming gustong laging bilhin. Ang dami mo namang sinasabi, Mama. Paano ko makakatulog kung may nagtatatalak sa tabi ko? Ay, bahala ka na nga. Kagabi hinahanap ko ng tatay mo. Hindi na naman kayo nagkita ngayon at maaga siyang umalis para pumasada. Bakit daw ho? Anong bakit? Agahan mo naman ng uwi mamaya at para magkausap naman kayo. Alam mo namang ikaw lang ang kaligayahan ng tatay mo eh. Oo na, Ma. Gusto lang namin na nasa tamang landas ka, anak. Oo nga, priority rin namin na masaya ka at hindi stressed. Pero sana naman, anak, medyo ayusin mo naman ang life goals mo. Ma, paulit-ulit. Ay, wag kang gagaya sa amin. Kung gusto mong mas guminhawa ang buhay mo. Ma, kapag yumaman na tayo, ganito, bibilhan kita ng pinakabagong modelo ng phone. Yung user-friendly. Ewan ko sa'yo, Echos. Bumangon ka na nga. Babulangin mo na naman ako. Maligo ka na at baka malate ka pa sa trabaho. Good morning, my sunshine. Sandra is here. Ako na ang bagger mo today. Buti naman at ngawit na ako rito. Ako na nga ang kahera, ako pa rin ang bagger. Dito na ako kaya hindi ka na mapapagod. Pwera na lang kung gusto mong pagurin kita sa ibang paraan. Huwag ka na nga makulit. Sakit ang ulo ko. Galit ka pa ba na hindi ako nakasama? Pakialam ko kung di ka tumuloy, inabayaran mo naman na yung weekend package. Galit ka pa nga. O siya, sorry na. Nagkasakit kasi ang nanay ko. Nga pala, may sasabihin nga pala ako sa'yo mamayang break time. Magtrabaho ka na nga lang. Tsaka bilisan mo para hindi humabang pila. Nasarapan ka ba? Okay naman. Medyo malambot lang at mas maliit sa inaasahan. Ipatigasin mo at palakihin. Paano mo papatigasin at palalakihin tong cheese bread? Ano kung panadero para magpatigas at magpalaki ng tinapay? Ito naman, di na mabiro. Napatawa lang kita. Sabi mo kasi kanina masakit ang ulo mo. As if naman kapag tumawa ako mawawala ang sakit ng ulo ko. Siya. O ito, gamot. Inumin mo na. Salamat ka, maalaga ka, kaya pinapansin pa rin kita kahit nakakairita na. O siya. Mas maganda kung sagutin mo na nga kasi ako eh. Hindi mo nga ako sinipot sa resort and spa na ikaw ang nagbayad tapos may gana ka pang i-pressure ako na sagutin ka? Ito naman. Wow. Galit ka agad. Sasabihin nga sana ako. Ano? Matatapos na break time. Ano kasi, yung pinautang ko sa'yo nung 2 buwan na nakalipas. Kukunin ko na sana ang bayad mo. Ha? Hindi ba sabi ko sa'yo sa December ko nababayaran? Eh,
Papalabdes kasi ang nanay ko, kaya kailangan ko sana muna ng pera. Naku, pasensya ka na. Short lang kasi ako ngayon. Baka sa isang buwan na lang kung hindi ko maibigay ngayon. O baka pwedeng sa iba ka na lang maningil. Sige, hindi bali na nga. Tatanong na lang ako sa iba. Sorry, Angeline. Kung hindi ko naman kailangan, hindi talaga muna kita sisingilin. Uy, Sandro, thank you ah. Alam mo namang ikaw lang din ang nalalapitan ko kapag nangangailangan ako. Ang dami mo na namang napamili. Thank you, Rafa ha. Buti na lang malapit lang ang work mo rito. Napuntahan mo ako agad. Buti nga end of shift ko na nung tumawag ka. Naiwan ko kasi ang card ko eh. Pati naubusan ako ng cash. Okay lang. Don't worry. Babayaran ko naman bago ang due date ng card mo. Sige lang. Sa katapusan pa naman ng next month ang bayaran ng card ko. Isa pa, sure naman akong di mo ako tatakasan eh. Salamat, friend. Wait, kasi na nga pala mama at papa mo. Ano? Nasa abroad sila ngayon eh. Hindi ko nga makontak para sa pag-follow up ng allowance ko. Sabi ko nga, dito na lang sila sa Pinas para hindi na kami magkahiwalay tatlo. Anak, buti naman at nabiyayaan mo kami ng iyong presensya sa gabing ito. Papa naman? Kung nga itong laging busy. Magbibihis lang po ako ah. Uy, hindi ka ba kakain? Kumain na po ako kanina kasama si Rafa. Yung classmate ko at best friend ko nung high school sa Cebu. Yung matalinong bata na laging top 1. Siyempre, naalala mo kasi top 1 at matalino. Nung siya sa ospital na malapit dito sa atin. Swerte naman ang mga magulang nun. So, anong gusto niyong sabihin sa akin, Mama? Hindi kayo swerte na ako naging anak niyo. Uy, teka. Wala kang sinasabing ganyan, Angeline. Bakit pinagtataasan mo ng boses sa mama mo? Kung mainit ang ulo mo, huwag mong dadalhin dito sa bahay. Tama na, Pancho. Ang gusto lang naman namin ng mama mo ay maging maayos ang buhay mo. Hinahayaan ka na nga namin sa gusto mong gawin eh. May problema ba? Pasensya na po. Hindi ko sinasadyang magtaas ng boses. Stress lang po sa trabaho. Anak, hindi ka naman ipagpapalit. Kahit ano pang gusto mong gawin. Basta, huwag ka lang makakapanakit ng kapwa. Opo. Huwag kayong mag-alala sa akin, Ma. Pa. Good night po. Good night, anak. O siya, good night na rin. Kung sana kasi akong nakapiling ng magulang. Yung mayaman at kayang bilhin lahat ng gusto ko. Mrs. Alba, kumpleto na po lahat to. Nabilang ko na po. Sige, Angeline. Pakidala sa opisina ko at hindi ko nabibilangan ulit, ha? Pakisabay mo na rin itong dalhin, itong mga ibang kahon ko. Nasa trolley naman. May meeting lang kami na manager. Sige po. Samahan na kita. Ako na magtutulak nito. Sige, Sandro. Ingatan mo dahil baka may mahulog dyan. Mapapagalitan tayo. Wala pa namang lakang ibang kahon. Oo nga. Relax ang security dito Buti hindi sila nananakawan ng mga kahera. Sa iba alam ko nakapadlock pa. Bakit naman kami magnanakaw? Ang bait-bait ang amo natin. Oo nga. Bait nga kaya sana huwag abusuin. Tama. O siya, nandito na tayo. Hihintayin na kita. Ikaw na lang ang pumasok sa loob. Sige, wait lang. Ilalagay ko lang sa lamesa ni Mrs. Alba. Buti na lang walang
CCTV camera dito sa loob ng opisina. Konti lang naman. Hindi na ito mahahalata kapag maliit lang ang mga hiniram ko. Angeline, okay ka lang? Hindi ka pa ba tapos? Ito, palabas na! Akala ko natabunan ka na ng mga kahon. Bakit ang tagal mo? Hindi, nahulog kasi yung isang box. Pinulot ko pa, tas inayos yung laman. Oy, bakit parang namumula ang pisngi mo? At hinihingal ka? Okay ka lang ba? Blush on yan. Tara na. Maaga tayong pinauwi. O siya, mag-dinner muna tayo. Libre kita. Nagpa-reserve na ako ng restaurant. Talaga ba? Galante mo ata ngayon. Siguruhin mong maganda yung lugar na yan. Oo naman. Alam ko naman high class ang taste ng nililigawan ko. Bumabawi ako dahil sa pag-Indian ko sa'yo sa unang date natin. Date ka dyan? Magpapalit lang ako ng damit. Magkita na lang tayo sa labas. O siya, sige. Bilisan mo ha. Mamimiss kita. Magpalit ka na ng damit. Ayokong makita tayo sa labas na naka-uniform ng ganito. Yes, my sunshine. O siya, see you later. In fairness, ang ganda rito ah. Tabi ka muna saglit. Kukuhanan ko ng picture nasa likuran mo. Ang ganda eh. O yan. Okay na ba? Bagong bukas to. Nakita ko kanina sa internet. Puntahan nga raw ng mga influencers kaya nagpa-reserve na ako. Oh, ikaw. Kuhanan mo muna akong picture. Gandahan mo ah. Ayan. Kahit namang anong angulo, ang ganda-ganda mong tingnan. Okay, pagdating ng pagkain, picturean muna natin ha. Pati mga drinks nila rito. Mukha ring mamahalin. Ganda! Mas maganda ka. Sandro, tumigil ka nga. Siya. Oh, yan na pala ang mga pagkain natin. Dami kong order ah. Sobrang gutom ka ba? Sabi mo, libre, di ba? Gusto kong masubukan lahat ng dishes na sikat. Mukha naman masarap lahat, pero may alam ako mas masarap. Ano? Ako. Bagin talaga kita. Ito naman, nagpapapansin lang ako. Masyado kang takam na takam sa pagkain. Parang kumukutita pa nga ang mga mata mo. Nagagandahan lang ako sa itsura at forma. Parang sa itsura at forma ka nga tumitingin. Hindi mo ba napansin nagpalit na rin ako ng forma? Hindi. Nakita mo ba kung gaano kasosyal ang itsura ng mga tao dito? Oo, bagay din naman tayo rito. Ayos naman ang pananamit natin ah. Sa susunod, baka pwedeng wag mong isuot yung t-shirt na parang bacon ng leeg. Uy, masarap ang bacon ah. Favorite ko yun. Hindi porke favorite mo, isasabuhay mo pati sa pananamit. Don't tell me, pati brief mo. Gusto mong makita? Gusto mong itarak ko tong tinidor sa mata mo ka? Hindi naman biro. Bagong briefs ko. Sige, sa susunod, bago yung susuot ko kapag magde-date tayo. Feeling mo naman talaga may kasunod pa. Ano naman? Kailangan ko rin magkaroon ng self-confidence para matapatan ko naman yung sa'yo. Angeline? Hi! Can I join you guys? Wow, ang dami ng food. Iba ka talaga, Angeline. Rafa, ikaw pala. Nandito ka rin? Oh yes, may kasama rin ako mga kasama sa trabaho. Ganun ba? Kakain lang kami rito. Workmate ko pala si Sandro. Hi! Ako na magpapakilala sa sarili ko ah. Ako nga pala si Rafa, best friend ni Angeline from Cebu. Way back nung high school. Pinagtataguan nga yata ako nung... Uy, grabe ka naman. Di naman, Rafa. Angeline, may problema ba? Naku, wala. Sandro, sandali lang ah. Mag-uusap lang kami ni Rafa sa labas. Buti naman at kilala mo pa ako. Pasensya ka na, Rafa, kung
hindi kita nare-replyan at nasasagot ang tawag. Wow, pasensya. Ako nga ang dapat humingi ng pasensya kasi baka nakaka-istorbo ako sa'yo sa paniningil ko ng utang mo. May cash ako ritong dala. Ibabayad ko naman talaga sa'yo. Masyado ka ng advance maningil. Grabe! Uy, huwag ka naman sumigaw. Ito, 4,000 yan. Pasensya na. Yan lang mabibigay ko. Hindi pa kasi ako pinadalhan ng allowance. Short din ako sa pera. 4,000? 20,000 plus ang utang mo sa card ko. Saan makakarating tong 4,000 mo? Huwag ka naman sumigaw, Rafa. Babayaran kita. Promise. Kailan ba due ng card mo? Ako na mismo magbabayad. Due date? Hindi bang tagal ko nang paulit-ulit na sinabi na kahapon ang due date? Tapos naman na pala. Sa isang buwan na lang pala ako magbabayad. Oh my gosh, Angeline! Kung alam ko lang na ganito kakausap. Na-short nga lang ako ngayon. Ito naman, binabayaran kita, nagrereklamo ka pa? Ano? Promise, next month, babayaran ko lahat ng kulang, pati ang penalty and interest sa card mo. Akin na nga yan. Baka maumsyami pa eh. I'm sorry talaga, friend. Promise, full payment sa isang buwan. Sige na, bumalik ka na sa kadate mo. Sumagot ka sa messages ko ha, para hindi ko isiping tinatakbuhan mo ko. Sorry talaga. Salamat, Rafa, ha? Ay naku, sige na, mauna na ako sa'yo. Kala mo naman hindi babayaran kung makaasta tong Rafa na to. Buti na lang nakakuha kong cash kanina. Naayari sana ako kung nagkataon. Kailan ba kasi ako yayaman? Sandro, sorry may favor kasi yung friend ko na yun nainis yata nung hindi ko pinagbigyan. Ganun ba? Parang kanina galit na galit eh. Hindi, okay lang kami. Buti, hindi ka ba kumakain? Siyempre, nintay kita. Sabi mo, pipicturan mo pa ang food eh. Nice. Sandali lang, papicturan ko lang Siya, kung saan ka masaya? Susuportahan kita. Basta sa tamang landas lang. Baduy mo. Pero salamat. Wait lang. Give me 5 minutes. Take your time. Pero sana sa pagsagot sa akin, hindi masyado matagal Hindi ka nauubusan ng pagbigat talaga, no? Siyempre, daig ng maagap at masipag ang maporma. Ano? Wala. Sabi ko, punta tayo ng bagong bar dyan sa tabi mamaya. Di ba sabi mo gusto mo yung puntahan? Talaga ba? Sige! Para makapag-unwind naman tayo. Ayan na. Pwede na tayong kumain. Wait lang, mag-post lang akong pictures. Uy, pa-hotspot naman sa internet mo. Ako, wala akong load. Ilo-load muna ako. Huwag na pala. Later na lang ako mag-post. Tara, kain na. Excited na ako magpunta sa bar na bagong bukas dyan sa malapit. Oh, ginabi ka na naman Saan ka ba nagpunta at parang nakainom ka pa? Pa, buti pala naabutan ko kayong gising pa. May babayaran ako bukas na bills kaso wala pang sahod eh. Sige. Bukas, bibigyan kita ng pera sa umaga. Talaga ho? Salamat! Bakit pala gising pa po kayo? Hinintay talaga kita dahil may kumausap sa akin kanina. Bakit ho? Hindi ba ito yung regalo ko sa'yo nung birthday mo? Ha? Lumapit sa akin ang anak ni Aling Dora, si Alma. Ibinenta mo raw ito sa kanya? Binalik sa akin. Bakit daw? Binayaran na niya yan Doble raw ang presyo mo dahil imitation daw ito. Kung ano man yung imitation na yan. Hindi ka raw sumasagot sa mga tawag at text niya Hayaan mo na lang siya pa, huwag mo nang pansinin. Hindi ko rin ba papansinin
na ibinenta mo itong regalo kong damit? Mahal ang pagkakabili ko rito, anak. Sabi mo itong uso at gusto mo. Hindi ko naman ho sinabi na sa Tiangge kayo bumili. Kaya ba ibinenta mo? Pero, bakit dinobli mo ang presyo? Kasi kailangan kong bilhin yung original. Hindi ko na problema kung hindi siya marunong tumingin ng peke at hindi. Kapag kailangan mo ng pera, anak, sa amin ka lumapit ng nanay mo. Di naman kasyang binibigay niyo kahit manghingi pa ako eh. Anak. Matutulog na ho ako. Pasensya na at naabala kayo ng anak ni Aling Dora. Angeline! Sa dami ng naibenta ko na gamit na pinagsawaan ko na. Pati mga gamit dito sa bahay na hindi naman napapansin. Ngayon pa may nagreklamo. At sa tatay ko pa. Ang malas ko naman ngayong araw. Uy, bakit hindi ka mapakali dyan? Nagising pala kita. Patayin mo na ulit yung ilaw. Pabaling-baling ka ng pwesto eh. Paano naman ako hindi magigising? Bakit ba? Kasi parang nagbabago na ng tuluyan ng anak natin eh. Ano? Hindi mo ba napapansin? Laging bago ang mga damit at gamit niya. Tuwing umuwi ay nakakain na rin. At minsan nakainom pa. Nag-e-enjoy lang yun. Nag-aalala lang ako. At baka naliligaw na ng landas eh. Ay, Pancho, magtiwala tayo sa anak natin. Pinalaki natin siya ng tama. Angeline, gising ka na ba? Nagbibihis lang po, ma. Palabas na ako. Bakit ho? Hetong pera. Iniwan ng tatay mo kanina. Bigay ko raw sa'yo. Salamat ho. Anak, may problema ka ba? Wala naman po. Bakit niyo po natanong? Basta kapag may problema ka, huwag kang mahihiyang lumapit sa amin ng tatay mo, ha? Okay lang po ako. Kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. Hindi man tayo mayaman, gagawa naman namin ang paraan ng lahat ng kailangan mo. Alam ko naman po yun, ma. Kaya nga hanggang kaya ko, ako na lang din ang gumagawa ng paraan para hindi na kayo maabala. Anong ibig mong sabihin dyan? Wala po. O siya, alis na ako, ma. Angeline. Bye po. Mwah. Sunshine, bakit parang malungkot ka? Tigilan mo ako sa pa-sunshine mo, Sandro. Problema ba? Di ko pa nababayaran ang bill namin ng kuryente. 3,000. Hindi ako makapag-cash advance kasi kahihiram ko lang din kay Mrs. Alba. May extra naman akong pera rito. Papahiram mo sa akin? Oo naman, ikaw pa ba? Kaysa maputulan kayo ng kuryente. Tsaka, mas gusto ko na pinapautang kita kaysa sa iba ka pa maghanap ng pera. Salamat. Ikaw lang talagang maaasahan ko. Sus? Sinasagot mo na ba ako? Mas maaasahan mo pa ako. Tumigil ka na nga. Magtrabaho na tayo, humahaba ng pila. Success na naman. Nakakailang beses ko na itong ginagawa. Di pa rin ako nahuhuli. Kailangan ko lang po ng pambili ng bagong damit at sapatos dahil may sale ulit ngayon. Angeline? Anong ginagawa mo? Sandro? Po, bakit nandito ka pa? Hintay kita. Hindi ko pa naibibigay yung hiniram mong pera eh.
O nga pala, buti na alala mo. Salamat inayos ko lang tong kaha. Ihatid ko na sa opisina. O siya, tara na. Hatid na kita uli sa opisina ni Mrs. Alba. Ako, ano pa mangyari kapag iniwan kita? Ha? Sige, tara. Buti na lang umabot ako sa sale kahit mall closing na. Makapagkape nga muna. Miss Angeline! Uy, Jera! Nag-shopping ka rin? Yes po. Ito lang nga yung mga nakuha kong sale eh. Uy, wow! Maganda. Mag-isa ka lang ba? Ay, opo. Ako lang. Pa-order pa lang ako eh. Anong gusto mo? Libre ko na. Nakakahiya. Dapat nga ako manlibre sa'yo. Ay, naku, okay lang po yun. You're an inspiration to me, kaya hayaan mo na ako manlibre sa'yo, Miss Angeline. Sige, kung mapilit ka. Yung bagong drink na lang para ma-review na rin natin kung masarap. Ay, yeah. Sige, wait lang. Order lang ako ha. Tapos, Insta ha. Sure! Maraming salamat, Jera. No problem. Pwede mo pang tingnan ulit yung mga damit kung hindi mo pa masyado nakita kanina. Okay rin tong batang to. Galante at magagandang mundang. Ay, hala. Uy, ang cute nito. Teka, bagay to sa akin Papayag kaya siya kung hihingin ko? Huwag na pala. Baka malaman pa na hindi naman talaga ako mayaman. Angeline! Hatid na kita pa uwi. Hindi na, may pupuntahan pa ako. Parang kagabi ba? Nagpunta ka pa sa mall at nakipagkita ka pa sa kaibigan mo imbis na umuwi ka. Akala ko ba mapuputulan kayo ng kuryente? Ano? Concerned lang ako sa'yo, Angeline. Please, ano man ang ginagawa mo? Tigil mo na bago mahuli ang lahat. Hindi ko naintindihan. Simula na makilala kita, Angeline. Totoo lahat ng paikitungo ko sa'yo. Concerned ako sa'yo kaya gusto ko sanang mapabuti ka. Totoong gusto kita pero... Sandro! Ano bang point mo? Basta, huwag mong kakalimutan na pinagsabihan kita, Angeline. Hindi ko na hawak kung anumang nangyayari sa mga susunod na araw. Sandro! Hindi ko alam kung kailan nagsimula tong pagnanakaw mo, Angela. Pero hindi ko na mapapalampas pa. Mrs. Alba, hindi po akong nangunguha ng pera niyo. Hindi lang ilang daang piso ang nawawala. Umabot na ito ng 30,000. Ma'am, hindi po ko. Wala naman pong CCTV camera dito. Paano niyo masasabi Angeline, huwag ka na magsinungaling. Sa cellphone ko ang mga pruweba. Hindi na kailangan ng CCTV. Sandro? Ano ibig sabihin nito? Sa presinto ka na lang magpaliwanag, Angeline. Hindi po yan totoo. Sinisiraan lang ako ni Sandro dahil ang tagal na niyang naniligaw, hindi ko pa siya sinasagot. Tumigil ka ng babae ka. Anong karapatan mo pagsalita ng ganyan ng anak ko? Anak? I'm sorry. Kailangan kong gawin to para sa kabutihan mo na rin. Masyado ka namang harsh kay Angeline. Harsh? Naririnig mo ba ang sinasabi mo, Sandro? Ikaw ang nagpresentang mag-undercover dahil sa mga nawawalang pera sa kaha. Oo nga. Kaso hindi ko naman alam na ang natitipuhan ko palang babae ang salarin. Unang kita ko palang sa babaeng yan, mukha na siyang hindi gagawa ng mabuti. Grabe ka naman. Mabait naman si Angeline. Confused lang siya. Baka marami lang siyang gustong maranasan sa buhay dahil medyo hindi sila nakakaangat. Kayong mga anak ko,
lumaki ng maayos at hindi maluho kahit na may kaya tayo. Bakit siya umaasta ng parang mayaman kung hindi naman niya kaya? Kaya nga, ma. Turuan lang ng leksyon pero sana wag mo na maipakulong ng tuluyan. Malay mo, maging manugang mo pa. Tumigil ka, Sandro Nicanor Alba! Pulis lang bahala sa kanya. Basta nagbigay na tayo ng pruweba at naghain na ng demanda, good work, anak! Pero ma... Mabuti na lang at natauhan ka na at sinabi mo ng totoo. Binigay mo ang mga nakuha mong footage sa cellphone. Pinili mo pa rin ako kesa sa babaeng social climber na yon. Di ko naman kailangan mamili eh. Ginagawa ko lang tama para rin sa kabutihan niya. Kaya nga, tama lang na makulong si Angeline dahil sa pagnanakaw niya. Pero ma... Wala nang pero. Wag na wag mo kong pipiliting iurong ang demanda ko sa magnanakaw na social climber na yon. Elena, magmadali ka. Kailangan natin magpunta sa presinto. Ha? Bakit? Anong Si nangyari? Angeline, nakakulong ngayon. Ano? Dinimanda ng amo niya. Nagnakaw pala si Angeline sa kahan ng grocery. Hindi ko pa alam ang buong istorya dahil may tumawag lang sa aking kasamahan niya sa trabaho. Sandro ang pangalan? Halika na, Pancho. Bilisan natin. Diyos ko, tulungan niyo po ang anak namin. Sana mapakiusapan natin ang amo ni Angeline. Ang hirap ng buhay sa kulungan. Hindi magandang dalasin ang anak natin ng ganitong bagay. Saan tayo kukuha ng perang pampiyasa at pang-ariglo? Kahit ano gagawin ko para sa anak natin. Tara na! Bilisan na natin! Papa, hindi po totoo yun. Hindi ako... Huwag ka lang magsinungaling, anak. Ipinakita sa amin ng pulis kanina ang mga video footage na ng pagkuha mo ng pera. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses mong ginawa yun. Hindi ka naman namin huhusgahan. Nakakadismaya itong mga pangyayari, anak. Pero andito na to. Tutulungan ka namin kaya magsabi ka na ng totoo, please. Mama. Nakausap din namin ang kasamahan mo sa trabaho. Pati yung kaibigan mong si Rafa. Ang dami mo palang utang sa kanila. At bukod dun, nakuha mo pa magnakaw? Ha? Angeline? Hindi ko naman alam na ganun kalaki na palang nakuha kong pera eh. Hindi ko napipigilan ang sarili kong gumasta ng pera. Anak, alam mo ba kung anong mali sa ginawa mo? Patawarin po niyo ako, Ma. Pa. Anong hinihingi mo ng tawad, anak? Kasi mali ang mga ginawa ko. Mali ang magnakaw. Mali rin na napagsamantalahan ko pang ibang tao. Sinira akong tiwala niyo sa akin. Pating reputasyon niyo nasira na rin dahil sa akin. Ano pa nagawa mong mali, anak? Napuno ko ng luho at inggit sa katawan. Naghangad ako ng mga bagay na sobra. Hindi ko naman kayang tustusan. Tulungan po ninyo ako. Ayoko mabulok sa kulungan. Sasha, ganito anak ha. Humingi tayo ng tawad kay Mrs. Alba at sa mga pinagkakautangan mo. Okay? Anak, bayaran natin ang lahat ng inutang at nakuha mo sa kanila. Gagawin natin ang lahat. Maayos lang ang problemang ito at makalabas ka ng kulungan. Patawarin niyo ako, Ma. Pa. Kumausap sa inyo. Sino? Tuloy po kayo. Maupo po kayo. Magandang araw po, Mrs. Alba.
Kami po ang mga magulang ni Angeline. Ako po si Pancho at siya naman po si Elena. Magandang araw po. Sandro, bakit dinala mo pa sila rito? Sa polis na lang sila makipag-usap. Ma, please, para sa akin, kausapin mo lang muna sila. Pakinggan mo sila. Ay. O bueno, ano bang pakay ninyo? Ma'am, hindi na po kami magpapaligoy-ligoy pa. Kami po ay taos-pusong humihingi ng tawad sa mga ginawa ni Angeline. Kung maaari po sana ay makikipag-areglo po kami. Areglo? Hindi. Ayoko. Ididemanda ko pa rin si Angeline. Pakiusap po. Masisira po ang buhay ng anak namin. Kami na po ang humihingi ng tawad. Ma'am, babayaran po namin ang lahat ng mga nakupit niyang pera. Bigyan niyo lang po kami ng sapat na panahon para mag-ipon ng pambayad sa inyo. Iiwan ko po sa inyo itong susi ng tricycle ko bilang collateral hanggat hindi ko pa naibebenta. Napag-usapan na natin to kanina. Please, nagsorry na si Angeline kanina sa akin. Pati gusto niya rin humingi ng tawad sa iyo kapag nagkita kayo. Paano siya matututo kung pagbibigyan natin? Hindi po ba kayo naawa sa mga magulang niya, Mama? Pag-iisipan ko. Ipatatawag ko na lang kayo kay Sandro kapag nakapag-desisyon ako. Ma'am, sana po ay mapatawad niyo kami at ang anak namin. Hindi namin siya nababantayan ng tama eh. Salamat po, Mrs. Alba. Pasensya na po kayo sa bala. Aasahan po namin ang magandang balita mula po sa inyo. Nakapag-desisyon na ako. Babalik tayo ng Cebu. May natira pa namang pera mula sa pinagbentahan natin ng gamit at mga kasangkapan. Bibili na ako ng ticket. Magsimula tayong muli sa probinsya. Mabuti na lang at pumayag sila, Mrs. Alba, na bayaran na lang ang mga nawalang pera. Salamat din sa mga kaibigan mo, Angeline. Yung mga tumulong sa atin sa pagbebenta ng mga gamit para makalikom ng pera. Kung sino pa ang mga pinagkakautangan mo, sila pa ang tumulong sa atin. Sorry po, pati kayo nadamay pa. Kumalat pa ang chismis sa lugar natin tungkol sa akin. Ano na lang ang mukhang ihaharap niyo sa kanila? Ang importante, nakalaya ka na. Huwag mo nang uulitin yun, anak. Magbago na ang mga dapat magbago sa buhay natin. Mas magandang makapagsimula ulit tayo. Sa probinsya rin, may titirhan tayong bahay. Wala na rin tayong buhay rito eh. Salamat sa inyo, Sandro, Rafa, Jera, sa lahat ng tulong niyo sa akin. Alam mo naman kung bakit hindi kita pinapabayaan. Thank you. Kailan ang balik ninyo ng Cebu? Bukas na ng hapon ang flight namin. Miss Angeline, mag-iingat kayo ron. Sana maging maayos ang lagay niyo ron sa Cebu. I'm sorry na disappoint ko kayo. Lalo ka na, Jera. Miss Angeline, I've learned a lot naman po sa mga pangyayari. Hindi ako magiging maluho kung hindi ko naman afford. Tama. Buti naman at mabubuti lang ang napulot mo sa akin. Hindi ako tamang maging role model. Basta wag mong kalimutan ng maging mabuting tao. Role model ka pa rin ng mga kabataan. Salamat, Rafa. At ikaw pa rin ang number 1 sa puso ko. Tumigil ka na nga, Sandro. Mamaya magalit lalo mama mo. Dadalawin kita sa Cebu kapag medyo mas okay na si Mama. Uy, baka mamanhikan ka na agad pagpunta mo ng Cebu, ha? Invite mo kami kapag nagkatuluyan kayo. Tama na nga kayo dyan. Sana sa susunod nating pagkikita, maayos na ang kalagayan namin sa Cebu para ako naman ang babawi sa lahat ng tulong niyo.
Salamat, Ma, Pa, sa patuloy niyong paggabay sa akin. Sana pag-uwi natin ng Cebu, malayo ka na sa mga tukso, ha? Tama ang papa mo. Huwag ka na ulit malululong sa bisyong ganun. Opo, magpapa-enroll na rin ako para matapos ko ng kurso ko. Nakuha ko naman sa dati kong school ang credentials ko. Talaga, anak? Naku, mabuting balita yan. Makakapagsimula na tayong muli. Babawi po ko sa inyo sa lahat ng kasalanan at problemang dinulot ko sa inyo. Huwag mo na lang uulitin, anak, ha? Okay na kami ng mama mo, basta nasa tamang landas ka palagi. Salamat po. Mahal na mahal ko po kayong dalawa.